Ang labing-isa, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtatanong sila, nasaan ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya inipon niya ang lahat ng mga punong pare at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isinilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyon magmumula ang isang pinuno na mamahala sa aking sa bayan Israel. Nang mapagpil ito, palihim na itinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Napili niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbibigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta doon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang nagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Napakirapat sila at sinamba ang bata. Inihandog nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insinso at myrrha. Purihin ang Diyos. So, kung titingnan niyo yung Belen sa likod, yan ang pangkaraniwang setting pag Pasko. Pero maraming misteryo na hindi natin alam. Bakit misteryo? Sabi nga, sa totoo lang, dapat po ito, January po message, kaya lang po ako dahil nasa biyahe pa ako that time. But anong misteryo ng mga wise men? Ano ang kanilang misyon? Sabi nga sa Tagalog, Kuya Ray, ano ang wise men? Pantas. So, sino nakababatid saan galing ang mga pantas na to? Isa ito yung misteryo na walang nakakaalam. We do not know exactly where the wise man came from. Ang speculation galing sa Persia, the modern day Babylon ngayon o ng Iraq. Hindi natin alam kung ilan ang wise men. Laging sinasabi, 3 hari. Hindi po hari ang dumalaw sa Panginoong Yesus. Yan po yung mga pantas, wise men, Magi, how do you pronounce that? Hindi alam
kung saan, kung ilan. Inaassume lang 3 dahil sa kanilang mga kaloob na dito, frankincense at saka myrrh. So 3. Pero sa totoo po, wala pong binanggit ang Biblia kung ilan ang dumalaw. Hindi rin natin alam kung kailan sila dumating sa Bethlehem. Sila po'y nagbibiyahe. Hindi sinabi kung kailan sila dumating. Hindi rin natin alam kung bakit alam nila na iyong tala ang hudyat sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Yan po yung mga misteryong nakapaloob dito sa mga pantas na ito. Pero meron tayong alam. Ano yung alam na yan? Alam natin na sila'y matatalino, pantas, wise men. Alam natin yan. At alam din natin na mga pantas na ito, hinahanap ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. At alam din natin na natagpuan nila ang Panginoong Jesus. Ang marami, pag tinanong ko ngayon, saan nila nakita? Saan nila natagpuan ang tagapagligtas? Siguro, ang sagot ng marami sa sabsaban. Pakitaas nga kung yan ang sagot. Pakitaas ang kamay kung sa sabsaban. Huwag kayong mahiya. Ano yung totoo? Sino yung hindi sa sabsaban? Sino? Isa. 2. Titingnan natin. Saan pa natagpuan ng mga pantas ang tagapagligtas? Alam natin, sabi nga sa Jeremiah 29:30, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Itong mga pantas na ito, matalino talaga. Bakit? Natagpuan nila ang tagapagligtas. Dahil paus-puso sa kanilang hinahanap ang tagapagligtas. Ganyan din ang bawat sa atin. Kung tunay na hinahanap natin ang tagapagligtas, matatagpuan natin ang tagapagligtas. Batid din natin na ang mga pantas po, hindi sa sabsaban natagpuan ang tagapagligtas. Hindi dun sa kwadra, hindi sa kulungan ng mga hayop. Alam natin, at sa base sa binasa, alam natin na ang mga pantas natagpuan ang tagapagligtas sa isang tahanan, wala sa sabsaban. Sabi sa verse 11, nung binasa natin Matthew chapter 2 verse 11, and after they came into the house, they saw the child with his mother Mary. Saan natagpuan? Hindi sa sabsaban, sa isang tahanan, sa isang bahay. Ano kaya pwede natin matutunan sa mga pantas na ito? Dito, sa wise man in a house in Bethlehem. Ano pwede natin matutunan? Tayo'y manalangin. Nakilala namin Diyos, pangunahan niyo po kami sa iyong mensahe sa araw na ito. Kayo po ang mamuna. Hayaan niyo po na may matutunan kami sa mga pantas na ito, Panginoon. Kung paano nila natagpuan ng Panginoong Kristo, turuan niyo po kami. At hayaan niyo na ang bawat tahanan, kayo po ang makilala. Kayo ang babati. Kayo po ang magkali. Dahil namin Diyos, maraming salamat po. At ngayon pa lamang Panginoon, inaangkin na po namin ang pag-umpara ng mensahe ko sapagkat ang lahat ng kahiling lamang namin sa mga pangyarihan pangalan ko na Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. So ano ang mga matututunan natin dito sa wise man? Una, it is wise to have Jesus in your home. Isang kagalakan o pagiging matalino
na si Kristo ay matatagpuan sa bawat tahanan. Bakit? Kasi po, maraming tao akala pag nasa iglesia lang natatagpuan o nararamdaman ng Panginoong Yesus. Kaya parang sa ganito lang worship service, nandiyan ang Panginoon. Hindi po. At pag lumabas na sa iglesia o sa sambahan, bahay-sambahan, wala na, naiwan na ulit ang Panginoong Yesus. So, tandaan natin, it is wise to have Jesus in your house, in our house. Ano pa? Hinahangad ng Panginoong Yesus. Na-acknowledge natin siya, i-recognize natin siya sa bawat tahanan natin. Dapat inaamin natin o ikinagagala na dapat well acknowledge ang Panginoon Jesus sa bawat tahanan natin. Bakit dapat? Kasi kapag si Jesus ang nasa tahanan natin lahat, ang Panginoon nagbibigay ng maraming pagpapala sa bawat tahanan. Ano pa? Ano ang mga biyaya na matatanggap natin kung ang Panginoong Yesus ang nasa kanya-kanyang tahanan natin? Tingnan niyo si Pedro. Sabi sa Mark 1, verse 31, and he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the people left her, and she served them. Sa bahay po ni Pedro, ang kanyang biyanang babae, pagdating nila, may karamdaman, may lagnat, may sakit ang kanyang biyanan. Kaya naging tinawag ng Panginoong Yesus. At dahil nasa bahay ng ni Pedro ang Panginoong Yesus, ayun, napagaling ang kanyang biyanan at napaglingkuran sila. Nagkaroon ng salo-salo. Sabi nga, she served them. Ano pa? Kapag ang Panginoong Yesus nasa tahanan ng bawat isa sa atin, hindi lamang tayo ang napapagaling, pati ang kapitbahay natin, pati ang ibang tao gumagaling. Sa verse 34, and he healed many who were ill with various diseases and cast out many demons. So nakita nyo, hindi lamang ang biyanan ni Pedro ang gumaling, pati ang ibang tao na biyayaan. Ano? Sa tahanan ba natin, gumagaling ba ang maraming tao? Handa natin, when Jesus is in our house, there will be healing. Physical man, spiritual. Hindi lamang sa miyembro ng tahanan, kundi para sa lahat ng taong dadapat sa ating mga tahanan. Magkakaroon ng kagalingan ang bawat isa kung tunay na si Kristo nasa tahanan ng bawat isa sa atin. Ano ba? Sabi nga, pamilya ng bawat isa dito. Ano sabi sa Luke? And Jesus said to him, today salvation has come to this house. Sa bahay ni Zacchaeus, nung inimbitahan ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili sa bahay ni Zacchaeus, agad-agad tinanggap ni Zacchaeus ang Panginoong Jesus. At ano nangyari? Kaligtasan ang tinamo ng sambahayan ni Zacchaeus. Ang tanong, sa bawat tahanan ba natin, natatagpuan ng kaligtasan, nakikilala ba ang Panginoong Jesus sa ating mga tahanan? Dapat din ang nangyayari. Sayang lang ang magagala nating tahanan
kung ang mga taong dumadating dyan hindi nakakakilala sa Panginoon. So, kaligtasan. Kapag si Jesus ang nag-aaral sa ating tahanan, may kaligtasan. Ano pa? Ito. Fellowship with Jesus in the house of Lazarus. Bakit? Sa bahay ni Lazarus, sabi nga, sa John 12, 1-8, therefore 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So, in verse 2, so they made him a dinner there, and Martha was serving, and Lazarus was one of them. One of those, kanino naka-recline? At the table with the Lord. Ang sarap sigurong nakahilig sa balikat ng Panginoon. Dito rin naganap kung saan si Mary Magdalene, binuhusyan niya ng pabango ang Panginoong Jesucristo. Yan po ay sa bahay ni Lazarus. So, may fellowship ba? May mga salo-salo ba sa tahanan natin kasama ang Panginoon? Sabi nga sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and will dine with him and he with me. Lagi itong ginagamit sa puso. Pero pwede rin po ito sa ating tahanan. Kumakatok siya, hindi siya magbubukas. Hindi siya intruder. Papasok lang siya kung ating pagbubuksan at ahayaan natin siya ang tumahan sa ating makanya-kanyang tahanan. At kapag tayo nagbukas, makikisalo siya sa atin. Yun ang mahalaga. Yung fellowship. Actually, may mga sambahay tayo. Dito po galing yung sambahay natin. Sa Philippians, sa Philemon 1:2. Sabi doon, and to Apphia, our sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church in your house. Imagine, kung sa bahay nyo, may gawain ng Panginoon, may sambahayan, o may sambahay, ano mangyayari sa loob ng tahanan? Sigurado, puno ng pagpapala. Sabi nga sa verse 7, ng the same chapter ng Philemon, nag-iisa lang naman ang chapter, sa verse 7, For I have had great joy and comfort in your love, because the heart of the saint had been refreshed through you, brothers. Imagine, may sambahay sa tahanan ninyo na ang papasok na re-refresh. Pumasok ng nakalaylayang balikat, lumo-lumo, lalabas na nagtatatalo. Di ba? Grabing pagpapalayo. Kaya kung may pagkakataon ang inyong tahanan, tinatawag para maging sambahay, isa pong malaking pagpapala na tahanan ng Panginoong Hesus, ang mga bahay natin. Ang tanong lang, it is wise to have Jesus in your house. The question is Jesus comfortable in our house? Komportable ba ang Panginoong Hesus sa ating mga bahay? Komportable saan? Sa ating mga pinag-uusapan. Is Jesus comfortable in your house with the conversation there? Ano ang pinag-uusapan sa loob ng ating mga bahay? Nandiyan ba si Marites? Nandiyan ba si Marisol? Ano ang mga narinig sa loob ng bahay natin? Chismis ba? Naririnig ba ang salamat po? Opo.
sa mga sambahayan, sa mga bata, maging sa mga nakakatanda. May paggalang ba sa isa't isa? O baka naman ang nadidinig sa ating mga usapan pag tayo nag-uusap, puno ng pagmamalaki, pagmamataas, kayabangan. Magiging komportable ba ang Panginoong Jesus kung ito ang nadidinig sa ating mga tahanan? Psalm chapter 19 verse 14, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. So, acceptable ba sa Panginoon ang ating mga pinag-uusapan? Pangalawa, komportable ba ang Diyos sa ating mga attitude? With the attitude evident sa ating mga bahay. Ano kaya ay nakikita ng Panginoon? Makikita ba, pagpakukumba ba, yung respeto ng mga bata sa kanilang mga magulang, and vice versa? Baka naman puro sigawan, paskong-pasko, nandiyan ang sigawan dito, sigawan doon. Yung iba, nakakalungkot, may mga mura pa, as if normal na lang ang lingwahe na yan. Nakakahiya. Expression na lang ang mura. May pagmamalaki pa. Kapag narinig sa bata, kita mo ang galing. Wow! Hindi wow. Ano naman magiging komportable ang Panginoon kung ganyan ang madidinig sa atin? Paano tayo mag-isip? Paano tayo kumilos? Ano ang mga action natin sa loob ng ating tahanan? Youth, do you still respect your parents? Do you ask their permission bago kayo mag-decide? O ang magulang na ang kakasunod sa inyo? Youth for today are the same youth yesterday. Kaya mga kabataan, matuto tayong magbulos di maliban ng magulang. Please, respect your elders. Wala kayong karapatan. Hindi igalang matanda sa ating mga tahanan. Komportable ba ang Panginoon sa ating mga ikinikilo? It is a reminder to all of us. Nakakalungkot, marami nagkakabalita tayo ang magulang nilalapastanan na lang ng mga bata. Ngayon, nalapashin ay nai-experience niya. Saan pa komportable ang Panginoon? It's the Lord. Comfortable with the entertainment sa ating mga bahay. Magpapasko. Kumusta ang mga pagdiriwang natin? Sa mga kasiyahan natin, kasama ba ang Panginoong Jesus sa ating mga tahanan? Especially ngayong Pasko. Kasama ba natin si Kristo sa mga handaan? With entertainment natin, walang masama dyan. Pero baka naman yung ipinagdiriwang natin, hindi natin kasama. Nakakalungkot. Yung ibang handaan, magpapalaro, ano ang klase? Double meaning. Tunog ng kalaswaan. At marami dyan palakpakan. Ikinatutuwa. Mga double meaning ng mga palaro. There are a lot of wholesome games. Bakit hindi yun? Paskong-Pasko. Wala si Kristo sa pagdiriwang. Kahit sa mga trabaho, wala namang masama. Kung mag-video game. Pero kung ang video game na yan, may pagtatalunan, pag-aawayan. Anong saklap naman sa may kaarawan? So much more sa ating mga bahay, hindi ang dapat nakikita.
Is the Lord comfortable as we celebrate Christmas in our home, in our offices? Komportable ba ang Panginoon? Pangalawa, sabi nga, is it wise to have Jesus in your house? Pero pangalawa, is it wise to worship Jesus in your home? Marapat ba na ang Panginoon sambahin sa loob ng ating tahanan? Tanda natin yung wise men. Pagpasok sa bahay, they fell down and worshiped the Lord. Sa verse 11. Diba? At bilang pagsamba sa tagapagligtas, hindi sila dumating empty-handed. May dala sila. Actually, they opened their treasures and presented to Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, tayo, pagsasamba, dapat pala may dala. Dapat pala may dala pag tayo sasamba. Bakit? Kasi sa ating pagsamba, ang ating puso ay magtuturi sa ating Diyos. Worship leads the heart to praise God. Saan? Kung sino siya at kung ano ang ginawa niya sa bawat isa sa atin. Question. How long since you thank God for salvation in our house? Mas maliit pa ba natin pasalamatan ng mga tao sa mga itinulong nila kaysa sa kaligtasan ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin? Nakakalungkot naman. Kaluluwa pinag-usapan, material things na, pero hindi mapasalamatan ng Panginoon. Dapat magpasalamat tayo sa loob ng ating tahanan. Kung may mga taong natagpuan ng kaligtasan. Pangalawa, how long since you knelt in prayer in your home, in your house? May panalangin pa ba sa loob ng tahanan? Nananalangin pa ba tayo sa loob ng ating mga tahanan? O baka naman pag may problema lang, katakot-takot ang dasal, lalo na pag na-diagnose stage 4 na po, halos pudpurin ang tuhod sa pagdadasal. Samantala, nung nagsasaya, walang pasasalamat sa Panginoon. So, masaklap na nga. Tanda natin, worship leads the heart to praise God for all He is and has done. Ang tanong, how long since you read the Bible in your house? May binabasa pa ba tayong Biblia sa loob ng ating mga tahanan? Baka naman, pwede. Paskong-pasko naman. Salita ng Diyos ang basahin natin. Hindi yung mga TikTok. Wala naman masama doon. How long since you praise God in songs in your house? Salamat sa paliligo kung sa loob ng inyong shower room, kumakanta kayo ng papuri sa Diyos. Salamat na rin. Ang tanong, pag wala ba sa shower room, may kumakanta pa tayo. Ang dami-dami na yung kanta sa loob ng tahanan, sa
Kapag-pindot nyo pa lang ng cellphone, nandyan ang mga YouTube, nandyan yung mga worship songs. Bakit? Sabayan natin ang paborit sa ating Panginoon. Sabayan natin dahil kalugod-lugod sa Diyos ang lahat ng yan. Kumusta papuri natin sa Panginoon? Do we have daily worship in our house? As family, do we worship God in our house? As a couple or as an individual? Baka naman, tuwing Sunday na lang, dito tayo sumasama sa ating Panginoon at pupuri. O baka naman, sa one space na lang. Let's have our daily worship time in our house. Actually, ang inyong mga panalangin, ang inyong ating mga buhay, na kalugod-lugod sa Diyos, yan ay pagsamba sa ating Panginoon. Hindi yung kantahan lang. Our very words that we utter daily that glorifies God is our worship before the throne of God. Pang-apat is the presence of the Lord sense in your home or house. Nararamdaman ba ang presensya ng Diyos sa loob ng ating panahon? Ramdam ba sa bahay natin ang presensya ng Panginoon Jesus? Amen. Praise God. Pangatlo, it is wise to recognize Jesus as Lord in your house. Yung mga wise men, pagdating nila, pagpasok sa bahay, they truly recognize the Savior, the Lord, Jesus Christ in that house. How? They open their gifts to Him. Bakit? Patunay na ang pagkakaloob ng mga regalo ay patunay na pagtanggap o pag-recognize sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang pagbibigay ng regalo, particularly noong panahong ancient is, ang pupunta ka sa isang kilalang tao, sa isang superior o mataas sa iyo, lagi po nagdadala ng regalo. Sa ating practice din niya, pag may mga nagbebenta ng mga produkto sa isang kumpanya, ano dala? Kakausapin yung purchaser, ano dala? Siyempre, may regalo agad yan. Hindi brochure muna. Bakit? Kasi normal sa tao, kapag pinapahalagaan, kasi simbolo ng isang regalo ang pagpapahalaga sa isang tao. Kaya lang, marami, noon yun, ewan ko ngayon. Kasi maraming regalo ngayon, binibili ang pagkatao ng mga nasa posisyon. Tama mali! Kontraktor. Ang daming regalo. Kaya pag ikaw nasa gobyerno, may nagbigay ng regalo, sobra-sobra, tanggihan mo yan. Tanggihan mo yan. Dahil may kailangan yan sa'yo. Mapapahama ang iyong posisyon. Tanggihan ng mga yan, mga regalo. I know somebody. Kailangan siya sa isang departamento, may mga kaso, grabe ang regalo.
Pag mahigit sa 5,000 ang regalo, tanggihan nyo na. Lalo na kung 100,000, 200,000, 500,000. May kailangan yan sa'yo, lalo na may kaso sa iyong lamesa. Ano ginagawa niya? Tinatanggihan niya. Pero siyempre, mapapayaran yung nagre-regalo. Hindi po, regalo po talaga namin ito. O sige, kung regalo yan, hindi ko tatanggapin. Dahil nyo doon sa isang institusyon, doon nyo dalhin. Sa mga charitable institution, doon nyo dalhin yung mga 100,000 nyo, 200,000 nyo, dahil hindi namin matatanggap. Ano sabi ng secretary? Sayang po. Kaya mag-iingat kayo sa mga secretary. Dahil baka yan unang kumupit. Awawa si Discount. Pag sinabing sayang, kulidaw ka dyan. Sayang nga naman yung 100,000. Hindi nga kas, gift naman. Ganun pa rin yun. Yan po yung may kinalaman sa nakaraan. Sa Genesis 43 verse 11, then their father Israel said to them, it must be so. If it must be so, then do this. Take some of the best products of the land in your bags and carry down to the men as a gift. A little balsam and a little honey, labdanum, resin, and myrrh, pistachio nuts, and almonds. Sino yan? Bago pumunta doon sa isang kilalang tao, ayan, kailangan may regalo. Si Samuel, sa 1 Samuel 9:7 to 8. Then Saul said to his servant, but look, if we go, what shall we bring the men? For the bread is gone from our sons, and there is no gift to bring to the men of God. What do we have? The servant answered. Saul again said, look, I have in my hand a quart of a shekel of silver. I will give it to the man of God. He will tell us our way. Alam niyo ba kung sino ang niregaluhan ni Saul? Kasi ito, si Kis, yung tatay ni Saul, nawawala ang tupa. I think yung donkey. Sabi, hanapin mo. Hanapin niya. So, hinanap ni Saul kung saan-saan. Naliligaw sila. Ano sila babalik? Sabi nung kanyang kalalay. Pero po ditong tao magaling. Ibig sabihin, propeta, seers. Sabi niya, puntahan po natin. Yung sabi ni Saul, propeta yan. Ano ibibigay natin? Meron pa po ako dito. Naubusan natin ating tinapay, ha? Sabi nung kanya, look, I have in my hand 4 of a shekel of silver. Meron pa akong silver. Yun na lang po ibigay natin. So, yun ang ginawa. Now, you know the history. Kung si Saul pumunta kay Samuel, siya po ang ginawang hari ng Diyos. The first king of Israel. Bago siya pumunta, nagregalo siya. Even the queen of Sheba, before he approached Solomon, sa 1 King 10:2, sabi doon, so she came to Jerusalem with a very large entourage, with camels carrying balsam oil, and a very large quantity of gold and precious stone. When she came to Solomon, he spoke to him about everything that was in her heart. So kita nyo? Si Solomon at si Queen Sheba, before he approached King Solomon, grabe ang regalo niya. Pero ang kapalit, wisdom from Solomon ang nabili ni Queen Sheba. So, it is wise to recognize Jesus as Lord in your house and sending gifts sa ating Panginoon. Paano? Sabi niya,
yung mga wise man, pagdating nila, pagkatapos nila magpakirapa, binuksan nila ang kanilang regalo. Anong regalo? Una, gift of gold. Ano ang sinisipol yan? Alam niyo ba itong tatlong regalo na to? Alam niyo ba prophetic gifts yan? Yan po, na tatlong regalo na yan ay propesiya ng buhay na magiging buhay ng Panginoong Jesus. Tingnan natin. Paano ibig sabihin? Yung gold, siyempre, symbol of royalty. If you have the gold, sabi nga, you have the power or deity. The Ark of Covenant was made of gold. Sabi nga sa Revelation, ang daanan sa langit ay gawa sa ginto. Gawa sa ginto, makumiti na. Yung ginto, siyempre, mabubuhay ang Panginoong Jesus, kailangan nyo. Saan? To finance their daily sustenance. So, ginto ang unang regalo. First, siyempre, sa ating Panginoon, the prophetic is, it symbolizes the deity of Christ, the royalty, the priesthood of Christ. So yun, ang tanong, sa ating mga tahanan, ano inilalaan natin? Kung tayo individually, sa family, ano yung dinadaan, anong niregalo natin, anong binubuksan natin kapag tayo pupunta sa Panginoon. Do we offer gold? Ano yung gold na hinihingi sa atin ng Panginoon? Baka yan yung ating mga paglilingkod, ang ating mga ikapo. Ano man yan? Ano yung gold para maitanghal natin ang ating Panginoon Jesus bilang Diyos, bilang High Priest. Sumunod, frankincense. Frankincense. Ginagamit daw na insenso sa templo. Alam niyo ba itong frankincense? Yan po, bago ma-produce, ito yung parang makina na mabangong gum na nakukuha doon sa pag-ano ng puno, pag-buta sa puno, doon sa kanyang ang katumbas niya ngayon ay agarwood. Kasi ang agarwood, akala ko basta puno, agarwood. Yun na pala yun. Ang laking kamangmangan pala. Ang agarwood pala, hindi basta may puno kang agarwood, bilyonaryo ka na. Yung pala, binabarinaan, sinusugatan, at nilalagyan ng bakterya, saka tinatakpan ang paraan ng mga 10 taon, 7 taon, o ilang taon, magpuproduce yung doon na agarwood, kulay itim. Yun pala ang mahal, hindi yung puno. At ganyan yung frankincense. Ganon, alam niyo ba na halos mahal pa sa ginto ang agarwood? So, gano'n din ang frankincense. So, ang mahal. Ginagamit yan ng mga royalty na yung, ano tawag doon? Alam na ko yan rin, mga higit-higit. Yung may boss na umuusok, yan yun, mabango. So, ginagawa rin pa ba ang agarwood? Ganyan din ang frankincense. Pero ito, bilang insenso. So, tingnan ninyo, ang Panginoong Jesus, saan yung ginamit? Ano din sinisimbolize niyang frankincense na yan? This speaks of our Lord's high priestly work. Siya yung high priest natin. Siya yung nag-i-intercede sa atin. Nag-i-intercede para sa atin sa kalangitan. Ano pabango natin sa panahon ng Panginoon?
para humahalimuyak sa ating mga tahanan sa iglesia. Ano yun? Ano mga practices sa buhay natin? So, yung mga wise men, frankincense. Pangatlo, ano? By the way, siguro yung humahalimuyak sa atin, pag sa iglesia, wala namang nag-i-incenso sa atin eh. Wala rin agar ko dahil sa mahal. Pero palagay ko, yung matatamis na salita, ang gandang pabango noon sa loob ng iglesia. Yung pagmamahala ng magkakapatid, yung paggalang, yung malasakit, yung kalinga, di ba yan ang umahalimuyak na insenso sa loob ng tahanan at sa loob ng iglesia? Ang tanong, present siya ba yan? Present yan. Pangatlong regalo, mirror. Speaks for the suffering of Christ. Alam niyo kung saan ginagamit ang mga mirror? Nung mamatay ang Panginoong Jesus, actually commonly used sa embalming. Commonly used ang mirror na yan sa pag-iimbalsamo. Pangalan nito, itong dun sa Matthew 29, Matthew 19 verse 39, Nicodemus rather. Alam niyo ba si Nicodemus? Ito yung pumunta ng gabi. Lihim pa siya. Na wala tayong kaalam-alam. Isa pala siyang masugid na lingkod ng Panginoon. Kaya nung mamatay ang Panginoong Jesus, siya ang nakiusap kasamang ibang leader para kunin ang bangkay. At hindi lamang yan. Nagdala siya ng sa verse 39, Nicodemus, who had first come to him by night, also came bringing a mixture of myrrh and aloes, about 100 liters weight. Alam niyo kung gaano kabigat yun? 45 kilogram ng myrrh. Ginamit sa pag-imbalsamo sa Panginoong Kristo. Kaya ngayong myrrh na regalo, it symbolized the sufferings of Christ. So, bakit kaya? Siguro, alam ng pantas kung ano mangyayari. So, anong suffering? Siyempre, ang kapako sa krus. Tayo, anong mga sakripisyo pwede natin ibigay para sa ating mga anak? Sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga kapatid, kamag-anak, kapitbahay. Mga taong nais makisilong sa ating mga bahay. Willing ba tayo ibigay what is comfortable to them? Kapag may lingkod ba ng Panginoon, papasok sa bahay natin, do we try our best na maging komportable sa kanila ang ating tahanan? O baka naman pagpasok pa lang, kasunod na ang mga pamunas dahil nakakalikampukan ang tahanan. Lalo ngayon, siyempre, nandiyan lalo na ng COVID-19, okay lang yun. Pero pagpasok, nararamdaman ba ang pag-welcome sa mga naghahatid ng magandang balita sa bawat tahanan natin? Be it a visitor, a workers of the Lord, welcome ba natin sila? Ano ang sakripisyo natin? Handa natin ang mga regalo niya, gold, frankincense, myrrh, hindi kailangan ng Panginoon. Tayo nangangailangan niya. Dahil yan ang nagsasabi kung gaano natin kamahal ang Panginoon. As a challenge, sa bawat isa sa atin, what changes need to be made in our house?
Ano ang kailangan baguhin sa ating tahanan para si Kristo manahan sa bawat bahay na ating dinadatuloyan. Para lagi tayo makapagpuri at makasamba sa ating tahanan. Ano ang kailangan baguhin? Remember, it is wise for Jesus to be worshipped and to be recognized in our house. Hindi lang sa church building. Kailangan natin i-recognize siya sa ating tahanan. Bakit? Dahil pinagpapala niya ang sambayan. Siya ang Diyos. Pinagpapala niya ang mga tahanan. Siya ang sinasamba. Dapat komportable siya sa lahat ng sulok ng ating bahay. Sa ating mga usapan, lalo tigit sa ating mga kasiyahan. Dapat naroon siya at kasama siya. Are we willing to make Jesus Lord of your house? Are we willing na siya maging Panginoon sa ating tahanan? As we celebrate Christmas, dapat tularan natin ang mga pantas na naging matalino sa loob at labas ng tahanan. This Christmas and the days ahead, let's be wise enough, like the wise men. Let the Lord Jesus Christ na maging Panginoon, masamba siya at tumira siya sa bawat tahanan, sa bawat bahay na ating dadalagan. Especially this Christmas and the days ahead, let's worship the King of Kings, the Lord of Lords, sa ating mga bahay. Maraming Diyos, salamat po for reminding us, Lord, and help us to celebrate Christmas with love, praises, and worship to your holy name. Thank you, Lord, for reminding us na ikaw dapat ang Diyos na aming sinasamba sa bawat Paskong darating. Dahil araw-araw ay Pasko, Panginoon. Tubuhan niyo po lagi kami na ang pagmamahal makita sa buhay, sa tahanan, ng bawat isa sa atin. Muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat na may papuri at salamat sa pangalan ko niya. Amen.